tungod kay they were so, or they abused, no? And they keep on oppressing the people and robbing, no? Robbing the blessing that is also belongs to all. Kay because the blessings is not only for one person nga naalang din na kundi blessing. When the Lord blesses the nation, everything or everybody mag-enjoy sa panalangin. Dili lang ang kanang naara diha, kundi ang tanan. Kay inaana si Lord. Pero wala nalipay si Lord tungod kay wala na perform or wala nagampani sa mga kadagkuan ang ilang mga katungdanan. Then ingon si Lord sa 30, so I sought for a man among them who would make a wall. Mga tao, kinsa ang kapangitaon ni Lord? Mga Kristohanon who are willing to make a wall. Para never again ang demonyo, ang kaaway, dili makapangawat na butangan o wall. Ano si Lord, oh? Men who are willing to make a wall. And men who are willing to stand in the gap. Sa ibut-pasabot ani, mga katawhan nga willing mo intercede, mo sagang sa panahon nga si Lord mo action na og destroy sa land. Nangita si Lord og muhimo og wall. Nangita si Lord og mo stand in the gap. Meaning, to intercede, Lord, just like Abraham. Lord, please, do not destroy. Ipangita na ni Lord. No? On behalf of the land, I should not destroy it. But I found nothing. Grabe. Hindi ko, Lord, tabang. That's why, even until now, the Lord is looking for man or men, a decisive man like Joshua. Nga moingon nga, as for me and my house, we will serve the Lord. Tao nga lig-on og baruganan, tao nga lig-on nga mo desisyon in favor of the Lord. Not in favor of man, but in favor of the Lord. Mubarog dapig sa Dios, dili dapig sa tao. A decisive man who are willing to serve God and become a leader, to stand in the gap and make a wall para ang mga katawhan maproteksyonan o para ang katawhan o ang nasod o ang lugar dili ma-destroy ni Lord. Because the time has not yet come. Wala pa mo abot, no? Ang panahon din, muhimo na si Lord o general judgment. Kung doon ay kakahitabo nga mga judgment sa lain nga nasod, mga igsoon, that is only partial. It's not yet total nga judgment. Para lang makamatag yun ang mga tao, muhimo si Lord og mga calamity. No? To wake up, no, para makamata ang mga tao. And even karong sitwasyon sa atong nasod, gitugot ni Lord nga mahitabo para mo mata na ang mga gipanagtawag ni Lord nga mga leaders. Nga leaders, dili leaders sa kalibutan, kundi leaders sa Kristohanong pundok. Kay diha karon si Lord gapangita. Diha karon si Lord mulihok pinaagi sa mga leaders sa iyang mga katawhan. In behalf of them, diha si Lord muliho. But He is seeking, no, for a decisive man. Munang number 1, nga gapangitao ni Lord. And the second, God is looking for men with desire, no? With desire to know more about God. With desire to know about the perfect will of God. With the desire to know more about the plan of God. To know more about the power of God.
Gapangita si Lord ning ini nga mga katawhan karon. Because God will work through them. Magalihok si Lord pinaagi niini nga mga katawhan, mga maisog nga mo desisyon like Joshua. Mga katawhan nga naay tinguha, naay desire to do what is right, to do what is good in the sight of God. O di ka pangitaon ni Lord karon. Naata sa kahimtang karon nga makita na to black and white. But ang white himuon nga black, ang black himuon nga white. We are now in a days nga the good will become evil and evil becomes good. Ang good himuong evil, unya ang evil himuong good. Ha! Hallelujah. And God is looking for those men nga decisive, nga dili basta-basta pukan, dili basta-basta mupaling, dili basta mo waver, kay decisive person ang gusto ni Lord. Men with desire. Na ay tinguha nga, Lord, ikaw ra ang muhimo ani tanan. Dili namo ni kaya, Lord. Ikaw ra gyud ang makahimo ani, makasulbad ani. Dili ni pwede, dili ni mada, Lord, nga mupanig na lang mi diri kay majority diri na lang mi. No. Sa Ginoo, majority, ang majority dili doesn't mean nga daghan mo nga mauna na. Ang kang Lord nga mga pamaagi. No. Dili inana. Kay kang Lord, one is equivalent to maturity. Bisan pag ikaw na lang usa nagbarog din ha. Kauban mo ni Lord, compared to the majority of the people, waagyapon mga igsoon. One is considered majority. Pero karon mga igsoon, ang tao, dili na gusto mo barog. Kaya nga no, mutanaw kung asa ang majority dito ko mo panig sa majority. Dili na ang pangitaon ni Lord. And the third, God is looking for men with dedication. Dedication. Nga, dedicate niya yung kinabuhi solely and holy to the Lord. Kanang tao nga dili magkaangkaang. Dili ipagamit niya yung kinabuhi sa world niya, ipagamit sa niya kang Lord. Part of Him, ipagamit niya kang Lord. Part of Him, ipagamit po niya sa world. No. Ang gusto ni Lord, your life will be only exclusively for God use only. Inana nga pangitaon ni Lord. Abi ninyo mga igsoon, ang Ginoo wala lang siya nangita og mga godly men of God, godly men. But He is also looking for godly husband. And He is also looking for godly father. Kana ang gusto ni Lord. But a man will never become a godly husband and a godly father unless and until magsugod siya being a godly man. Because maugid na'y sinugdanan. You cannot expect a godly husband without a godly man. Magsugod gud na sa pagka-godly man. Digi gabi sa anon-saon pa nakabuutan siya nga lalaki o nga tao. If he is not the godly man, igsoon, you cannot expect him to be a godly husband. And you can never expect him to be a godly father. That's why the Lord is looking for decisive men. And He is looking for a man with desire. He is looking for a man with dedication. And He is looking for a man man with determination. Ganong determination, mga igsoon, life is a journey. Our life here on earth is a temporary life. Temporary ra ni nga kinabuhi. Gibutang lang ta ni Lord diri para gamiton niya to fulfill His purpose and plan why He created this earth.
Mamanggani, giuna niya create ang earth ug ang tanang mga butang before He created men. Giandam niya ang tanan. Para nga sa diyang mugnaon niya ang tao, dito na ipamanage niya. Kining una niyang gimugna nga mao ang kalibutan and everything that is in the earth. Aya niya. Wala niya giuna og mugna ang tao. Inana ka, precious ang tao. Giandam sa ni Lord ang tanang butang nga gikinahanglan sa tao. O even ang mga butang nga kinahanglan duminahon niya, i-manage niya. Aya niya gimugna ang tao. So then gimugna niya tao, here comes. You're going to dominate these things, the earth. Gihatag niya, gidelegate niya pagdumala sa tao ang kalibutan. In the same way nga He is in heaven, and everything He delegated to men to manage the earth. Na-twist naman mga igsoon. Pero the Lord is going to do the last laugh. Ang huling halakak kay Lord pa rin. Nga naman, He has all the power. He has everything that a man needs para ma-restore back into proper order, into the original plan and perfect will of God. Gusto ni Lord, ibalik ang tanan. Pero ang pangutana, gapangita si Lord, naa ba siya'y makaplagan? Nga mga godly men who are willing to endure. May ganitag determination, mga igsoon. May ganitag willing to endure. May ganitag determination, willing to suffer. Willing to endure. Willing to serve, no matter what the cost. Ngayon ganit ang determination, mga igsoon, willing to overcome. Nga naman, nga giginahanglan man nga he should be willing to suffer, to endure, to overcome, and he should be willing to rest his life. Nga naman, dili makalihok si Lord kung ang tao talawan. Dili makalihok sa kinabuhi sa tao. Dili makalihok si Lord sa kinabuhi sa katao nga talawan. Nakabaluta, unsay number 1 kaing dili makasulod langit, katong mga talawan ngun sa Revelation. Coward. That's why God is looking for men with determination. Nga even in spite nga murag lisod na, dili na kaya, no matter what the cost. Are you willing? If you are willing, then I will empower you. I will enable you. I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Muna siya diha ang pangutana, mga igsoon. Man who is willing to endure. Dili sa yun ang kinabuhi. Dili sa yun ang role. Sa usa ka lalaki, sa usa ka bana, sa usa ka papa, dili sa yun. But if he is a godly and willing to do the will of the Lord in his life, kaya gyud mga iso. Nga dili dapat siya mo panig sa mga worldly minded nga mga tao. Ingon ang Romans, do not conform any longer to the standard of this world, but be transformed by the renewing of your mind. O sisulti ni Lord, then be transformed by the renewing of your mind. Naingon mga igsoon, sakit kayo sa dughado, munang dili na kay ko guys scroll sa Bible, kay makabasa ko mga comments. Dito nga, follow your conscience. Nga, naanday nagtubag dito. Wala kay follow your conscience. Yan, naanday nagtubag dito, nag-comment. Siguro, ang dapat na sabihin ay follow the truth and the leading of the Lord. Yeah, both of them, when you look at the both sides, murag sakto ba pud no? Sakto gyud. Tanaw ko sakto oy. Follow your conscience. Unsay angay na ko bahaton? Follow your conscience. Unsay angay na ko bahaton? Follow the truth and the leading of the Lord.
Have a discernment. Have a sensitive mind and heart to identify what is really the truth. Unya, murag blurred lang gyapon. What is the leading of the Lord? In making decisions. So, ni ko kakapoy ba ni ani? Gipalong ko ang akong cellphone kay mura po dapod ka ba? Thank you, Lord, have mercy. Have mercy on our nation, Lord. Mercy. Kaya kung mutanaw gyud mi sa both sides, Lord, medyo good may mapapag, Lord. But there's only one thing nga akong gusto madunggan, Lord. Ang imo ra gyud tingog. Naragyo usa nga gusto na akong mahitabo sa akong kinabuhi, ang imong plano ug ang imong perfect will sa akong kinabuhi. Do we have that kind of heart, mga igsoon? Basin o si Lord nagtanaw-tanaw na kanato karon kung kinsay iyang gamiton karong mga panahon na. No? Kinsay iyang gamiton karong mga panahon. That's why mga igsoon nag-impress si Lord sa ako nga these young children, no? Ingon siya, dili pa lahi ang tanan, iapay tumutubo nga mga bata nga matawag nga hope of the nation. Concentrate on them. Nurture them with the Word of God. No? Gamita ang kutob sa magamit nimo para lang kining mga bata manurture. Para lang kining mga bata maandam. Para lang ang ilang future mamahimo nga tsada pag-abot sa panahon. Doon kay mulipas ra gyapon ni o kini sila ang akong gamiton. Susama sa ginaingon mga igsoon, the youth of today is the hope of the nation. Ikalit lang mga igsoon, gibutang ni Lord sa akong heart. Dahil natinghalo kung kalit og kabugat ang akong heart, gipakita ni Lord nini ang mga kids EE ministry, Kids EE outreach. Then I should do something on it. Nga, though sakripisyo para sa akong, on my part, mga ison, pero wala ko'y mahimo, but to do the leading, to do the will of God. Ko, Lord, yes, Lord, naapay paglap. That's why, nag-ingon ko may son sa meeting sa mga pastor, magpatawag ko sa mga workers, Kids EE workers, para naatay himuon nga innovation, naatay himuon nga rescheduling mga igsoon. Naatay himuon nga usay atong mahimo para masuportahan nato ni mga klase-klase, lain-lain nga mga lugar. Dali do, sulod diri do. Lahi-lahi nga mga lugar nga atong outreach. Ang mga kaigsunan nga na-assign diha, dili na sila pulihan. Kung asa sila, dito ra sila. No? Pero ang rescheduling atong himuon para nga dili ta mahikawan sa uban pa nga mga schedules, makaapil ta may igsuon. Sa mga tanan nga mga schedules nga atong i-schedule sa church. No? Ayun ko nga, kung kinsay na-assign diha, maura gihapon. Doon nalay, mga putang atong imuon nga ma-strengthen og dugang ang mga outreach sa Kids EE. Kay gusto ni Lord nga mintinahon. Kada bitawang maintaining them, nga makita nato kung may mukwaon ng mga ngalan, para nga ma-maintain sila, gikan pa sa ilang pagkagagmay, ma-maintain sila in nurturing and admonishing the Word of God para magdako sila. Pag-abot sa panahon, sila na po'y gamito ni Lord nga mudumalas sa kalibutan. Kaya because we're not getting younger. We're not getting younger. Dili gid na ako malimtan nga sulti ni Pastor Sam. You're not getting younger. So, disciple men. So, muna siya mga igsoon nga, God is looking for decisive men. For men who has that desire. Men with dedication. Men with determination. Importante kayo mga igsoon. Imagine that. Before ka mahimong bana, gusto ni Lord makita sani. Para masiguro nga mamahimo ka nga godly husband. And what is the rule of a godly husband? Makita na to, pakleo na to ang Ephesians
Ephesians chapter 5. Ingon dira sa chapter 5, no? Dire may igsoon. Chapter 5, verse 25 to 29. Ingon dire, husband, kini, mo smile, girang mga asawa ini. Mo smile. And dire, husband, 25. Husbands. Take note, S. O, dili ni siya, husband. Husband, meron sila nga, uy, daghan daig asawa. Dili na siya may isa. Husbands, love your wives. Na S. At pasabot mga ison, kamo mga bana, igugmaan inyong mga asawa. Dili na nga bana, igugmaan inyong mga asawa. Di na mao. Mga bana, na gani S. Mga bana, meaning more than one, mga bana. Higmugma inyong mga asawa. Inyong tagsa-tagsa ka mga asawa. Dili na siya. Husband, love your wives. Husband, mga bana, higmugma inyong mga asawa. Huy, daghan di asawa. Isara, asawa. Pero ang pasabot diri, husbands, love your wives. Mga bana, higugma ang inyong mga asawa. Dili ni bana, higugma ang mga asawa nimo. Daghan di asawa. Dili, no? Delikado nga ison. Yeah. Husbands, love your wife. Just as Christ also loved the church and gave himself for him. Pasabot. One of the role of a godly. Tangan na to godly, ha? Not just an ordinary husband, but a godly husband. No? So, ingon diri, he ought to love his wife no matter what. No matter what and no matter what the cost. Bisan pag mayon nga, hindi ko kakapuyan ako sa kumba. Asawa kay kanang magsinumpay man, mag-speak in tongues man usay, magsinumpay man ang iyang mga kwan. Regardless kung unsa siya nga klase sa asawa, kay imo siyang gipakaslan, higugma agad siya. You have to decide to love him for better or for worse, in richer or poorer, in sickness or in health. Dili ng panahon sa kalisdanan, panahon sa kalihisod, kaguliyang, kapobrehon o unsa ba, agay, mag-idya-idya na dahil dili na siya. You have to decide. Because in loving a person is a decision. Decision na kuan ako mangigsuon sa na-scroll na ako sa Facebook. Ingon dito, ang akong advice, kung kamo mag-asawa, banag asawa, kung dili naman kasilabot, pagbulag kamo. Kay, hulaton parugar ninyo, nga doon na mga sakitan. Hulaton rugar ninyo, nga naanay mga matay. Kusad, nga nung maabot man sa inana ang punto. Siyempre, no, magdinapatay naman, basin inana, ambot pasabot niya. So, Peter sa'yo pa, magbulag ka mo. Ko nga, muragula man inline sa word of God. Hallelujah. Dili bot pasabot kay, dili ga kasinab. Because, mugna ni Lord, ang bayag laki, nga lahi-lahi o kuan, lahi-lahi o personality, tanaw ra gud. Gimugna man ni Lord ang lalaki, direkta gyud. Pero ang babae biya, wala ba gikuha ba na sa part of man, ang gusto kikuha. So, dili kalikayan, nga dunay gyud mga panagbangi, but it doesn't mean nga mo'y ulang ka ninyo, mo'y disunite sa inyong pagkamagtiayon. Normal lang na ay mga kaya bitawong normal na kay mo lagi nga spices of life ng mga away-away, mga no? Spices of life na dili man sa tanang panahon nga smooth sailing ang relationship. Especially na kay balo kita nga naay demonyo, nga surong-surongon kita. That's why gani kinanglan ang lalaki should have discernment. Lalaki gid permi no, bounce back going back to man gid gihapon. Kang lalaki kinanglan puno sa pulong sa Diyos, no?
puno sa pulong sa Diyos para dali siya makakuan. Si Pastor Sam sa una maglalis mo yan siya nalasan ng demonyo. In Jesus name. Ano niyo, malain kong anaon ko ni Pastor Sam in Jesus name. Pero ang put niya pasabot mga igsoon, it is actually the enemy who is doing something behind me. Nga, kanay bitaw i-provoke into anger ang akong bana, unya din sulsulan, aron nga dili maklawdi ang mind sa kung bano ya dili na bitaw noon siya kapaminsa rugig sagto kay ni alagi asawa nga hilabihan gyud kay sa nga tanan ka bright ana di mo ingon din siya nga in Jesus name get away Satan no primero ako kasabot nya magkuan ko pero sa diyang nabasa ko sa pulong sa Ginoo, ay kinahanglan review kon, gano man, dilim na siya actually mong kontra, kung dili ang Espiritu Simonyo nga nagpahipi o nga nagmanipulate sa situation nga sa imong asawa. Mga inana, no? Musakay man ang kaaway. So, ingon ana na siya mga iso ng katungdanan sa kambana. Ay, Father's Day, malagig yun karon. Busa siguro yun ni inani ni. So, Father's Day. So that's the number one rule of a husband, that he should love his wife. No matter who she is. Imo man ang ipakaslan, everything in her, ipakaslan mo isab. So bisan unsa pa na siya, tanan nga na sa iya, apil na, package na. Di kaya nga, una kahibalo pa ko, ngayon anak ka, dili magyod, siyempre, ana. Pero pag minyo na, dito naman mabuhalas ang tanan. Dito naman makita ang tanan. Dili man sad pwede nga forever gyud kanang kuan ang asawag bana nga nana sila ay ilang i-project buutan gyud malumog gyud dili sa tanang panahon mogula gina. Ya kasagara mogula na sa panahon sa kalisdanan. Kanang wala na bitay kwarta, wala na nay aorn, manggulang kana. Nya daghan na yun manggawas sa bintana. Ngayon na, my son. Usa, ang godly husband should know and should decide that his love, his wife, no, gikinahanglan nga higugmaon yun. No matter who she is, no. So, muna siya ang una nga role sa husband. No, muna ingon sa Ephesians chapter 5, verse 25. Ngon din and the second one, ingon din husband, love your wives just as Christ also loved the church. You are accountable. Husband, you are accountable. Kung di mo igugmaon ni mga asawa, you are accountable to God. Ano man. Ingon din just as Christ loved the church. No? Husband, love your wife. Just as Christ also loved the church and gave himself for it. Dako kayo ang katungdanan sa kabana ladto sa iyang asawa. And the second rule of a godly husband is he should nurture his wife with what the Lord has said, with the word of God. Nurture niya, katungdanan niya, no? Nga matutuon is pulong sa Ginoo bisan pag mo sibaw ang asawa, dili katungdanan nako nga in-nurture ka. Para ka, Pastor Sam, kung sa church, pastor ko nimo, pero there is balay, bana ko nimo. Kung sa church, you have to listen the word of God. You have to submit to the word of God. Naon ko niya. Konsisyang pag-abot sa balay, konsisyahon ko niya. Dili ako ang istorya, kundi si Lord. Dili kagid kakuan niya ato kay dili mo kakaingon nga wala di mo gikinabuhi because majority of husband karon may lang mo istorya dili makita sa kinabuhi mo nang usay ang mga asawa dili maka-follow kaya nga kamangani manang mga asawa busa ang mga bana dapat kinabuhion ang pulong sa Dios maro gid ang barometer o tinuod mahal na ako'y mga depekto, tinuhod na ako'y mga lapses. Pero, dili man sad gid nato malalis. Nga ang sultis ingon ani gayon. And we as Christians, we are all on the process of perfection.
At least na ay ikasulti ang bana, may tus pulong sa Diyos. Nadabi kung walay gikaptan ang bana nga pulong sa Ginoo. He should nurture his wife with the word of God. Pulong sa Ginoo ang gamiton pag nurture. Pulong sa Ginoo, balag sakit. Basta kay pulong sa Ginoo kung unsa ra gyud ang sulti ni Lord. That's why ang usa ka bana, he should be filled with what the Lord has said in His word. Puno siya sa pulong sa Diyos. Kaya gano'n ang kahitabo karon, mas may Father's Day ba karon? Kalisod maging kaayo, igo-igoon na ng mga papa. Basta, ina na siya may ison, he should be filled with the Word of God so that he can use it to nurture his wife with the Word of God. Timanin ninyo mga igsoon, especially if you are a pastor, kini. And again, no, address na. Especially if you are, your first ministry is your wife and your children. Dili pwede magamit ni mga alibay ang ministry, busy kas ministry. Pero wala ni mo na nurture and admonish your wife and your children with the Word of God. Accountable kas ginawa na may iso. Busy ka mandasig sa ubang mga tao. Pero imong pamilya, di niyo madasig. No? Imong pamilya, dili, walay kahanaw-hanaw sa pulong sa Diyos, pero ikaw, kung pasultiun ka, grabe ka walis pulong sa Ginoo. Pero imong asawa, way hanaw-hanaw sa pulong sa Diyos. Your first ministry is your family. Kung manghinambog ka nga, puno ka sa pulong sa Ginoo, in the same way, maupo dapat sa imong asawa. Punay mong asawa sa pulong sa Diyos. Kayon ko mga isuod, kung nakabanak ko paling-paling, dili ligon baruganan, dili ko nani karon. Pagkawala niya, basig nawala po ko sa GCLS. That's why ka-challenge gud ko. Last Sunday, nga nag-meeting may mga pastor, yun gud ko. Disciple your family. Disciple your family. Kaya dili sa tanang panahon na ata. Pag-apot sa panahon, nga mawala ang kapikas kinabuhi, susama sa nahitabo na akong maigsoon. Kaingon yun ko, blessed be, salamat kay Lord. Kay sa dihang nawala, gikuha ni mo akong bana, wala ko nawala sa GCLS. Kay before ni mo gikuha, iimo kong ginurture sa Word of God, gigamit ni mo siya nga instrumento. Imagine na mga igsoon. 5 among mga anak, busy sa trabaho, busy ko timan sa mga bata. To the extent kani undang ko sa trabaho. Ha? Tanawa, 5. 5 ka bata ang atimanon. Hatod ko sa motor sa eskwelahan. Kanang 5 ka bata. Ihatod sa motor, kuhaon sa motor. Dili man siya pwede, kaya nagtrabaho man siya. Busy sa opisina, busy ko sa pamilya. Every night Bible study may son. Pwede ko mo yung nga, ikaw lay ato sa Bible study, kay mulawos naman, gikan sa opisina, lahos Bible study. Pwede ko mo yung pwede din lang kumukuyog. Dahil 5 ka bata, gati manon. Unya, eskwela na po, butag sa'yo, mamalan sa pasyonif. Pwede good kayo mga isuon. I have all the reason nga dili mo appeal sa Bible study kada gabi eh. But maingon siya, basic elementary teaching. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Gusto kag strength coming from the Lord para makaya? Then, seek ye first. Kuyog sa Bible study. Ang may tabon, may igsoon, kaya ako tanan, so magluto ko daan. Pag-abot sa eskwelahan, ang mga bata, Aaron James, gagmay pa, Julia, Gian, pag-abot sa eskwelahan, nanay tinakluban nga sudan o kanon, panihapon na lang dayon mo, diretso. Nga naman kay mga atukos sa Bible study, dito na may magkita ni Papa sa Bible study. Dili na kumuhapit, kay mo diretso. Naaman may motor tagsa. Diretso na. Iniguli na mo mga ison, alas 10. Dahil mga panahon, inig-anak na ako sa pagkaon sa lamisa. Huy, wala man natarog, nangatulog lugar ng mga bata nga way kaon-kaon. Nana. Kay mamili, biya po ng sudan. Ay, Lord, sorry, kay makahilaki ko may isuon. Walay nag-atiman. Pero, giunan hamo si Lord. Giunan hamo si Lord. Kato nga mga process may isuon, gigamit ni Lord nga instrumento.
nga karong panahon na sa wala na siya, makabarog kong ligon. Kay, Lord, no matter what the cost, you are the provider of everything. Alak ka. Grabe, katong mga proseso nga inaadto mga igsoon nga, kayon ko nga, Lord, salamat. Nga, ginaadto ko sa kumbana. Kay kung wala ko inatuwa, as kang pagkawala niya, nawala po siguro ko sa Giseles. Hoy, nakakupo juta. Praise the Lord, kay ni ako nagpabilin. Tungod sa maunga proseso, nagigamit ni Lord ang akong bana para may strengthen ko. Makabarog kayo, seek ye first, basic ye kayo waisun, ka na lang, gi-inculcate lang yun ni Lord sa akong kinabuhi. Sino na kaglima ang gatiman nun? Dili sa'yo na. Kita, wala tayo anak, no? O sa'yo, dagan patarason-rason. Nga, busy, dagan, That's why, ako sa pagka-ako mga igsoon, di ko kadawat na ina mga rason. Dili gyud. Di gyud ko kadawat na ina mga rason. Ngano man, ginurture ko. Gimulda ko sa ina nga paagi. Nga, there were times mga igsoon nga, wala ko'y laing choice. Kana bitaw, na ako'y i-reason out. Pero pag mo action pa lang kung reason out mo yun siya nga, is that the will of God? Are you sure? Nga mo na ang will ni Lord? Ay, makanganga ka. Bitaw no. Will ba ka ni Lord? Abroad. Are you sure? Kuhaon ko sa akong ayaan sa abroad. Are you sure? Nga mo na ang leading ni Lord? Na anay church nga ati manon? Dili lang kay na ay mga anak nga ati manon. Na ay church. Na pa'y mga anak sa mga members sa church because we're in the process of nurturing the members of the church. Dili lang na anak ni mo, kung dili mga anak, ginani mo sa spiritual nga aspeto. Hulakaw ka? Ma-abroad ka? Makakanga ka mga ison. Kung di pagi ka madalas sa explanation, ngayon na inundang ka nga. O sige, kung ma-abroad ka, muundang kong trabaho, ako'y atiman sa mga bata. Di, security of tenure, mga ison, nakahunaw na ko, pwede kay, dili, pwede. Ako pa siya sildo. Dahil, uy, muundang trabaho, kahit imanon mga 5 ka bata. Uy, dili, sige. Wala. Diyang ang abroad. Uy, inana nga mga decision making, mga ison, nga gikinahanglan nga, there should be wisdom coming from the Lord. Kaya yung ko, daghan kayo kakabungkag nga pamilya, tungod lang sa abroad. No? Tungod sa abroad. Nya ang mga bata, dili maatiman, tungod sa abroad. Ang asawa or bana. Kasagara ko no sa mga gakahitabo sa mga young people karon nga ang pinaka-cause ko na pinaka-road ko no ana mo nang naang mga fatherless. Wala di ang papa, wala di ang mama. Ang kahitabo nga kani bitawng gakahitabo nga mga nganong dunay mga suicide nga gahitabo sa mga youth ana tungod na kay fatherless, walay papa, walay giilang nga papa. Na daw, kung mag-abroad ta, naalagay kwarta. Pero, mayingon dahil ng mga anak, pa, dili man kwarta among gikinanglan, ikaw man ang imong oras, ang imong panahon. Ikaw ang among gikinahanglan. Dili ang imong kwarta. Daghan na pariwara because of fatherless, because of the absence of father figure, mga iso. Muna ang delikado kay sangatanan mga ison. That's the role of a husband. Love your wife no matter who she is and no matter what the cost. Hey, gugmaa. Kano kay balo pa lang ko nga inani di ay ka. Abi ko buutan ka sa uyab pata. Karun ng gula na. Wala na ka, no choice. No choice ka. Muna'y gihatag ni Lord. Dili, pwede nga. Kung di magkasinabot, bulag. Dili, maison. Nga naman ang Bible, what God has joined together, let no man put asunder. Gibugkos na mo sa kami yun. Busa, dili, pwede na. Karoon na lang lugar ni, kanon na lang lugar kay, tungod kay nanggula ng mga kinaiyang wat dito. Dili. Gibugkos na mo. Dunay mga solusyon. You need a counseling. You need a seminar. Inana siguro, wala naka-undergo seminar. Doon ay nurturing sa Word of God. Pero the solution is not dili bulag.
Dili gid bulag. Kay sa world, ang world standard, bulag eh. Anak man ang kalibutan, dili. Sa Lord, dili. Dili na may solusyon. That's why gani, if you are a godly husband, you need to seek the Lord. Seek the Lord's guidance. Na imagine no na itong may isuon, if there's no godly husband, wala yun, so ba binisay sa godly? Diyos nun. Kung wala yung mga Diyos nun, nga mga bana, may imagine na ito, unsa ang dagan sa kalibutan kung wala yung mga godly husband. Kanang worldly husband lang ba? Worldly. Ang basihan ng mga world point of view. Dili God's point of view. May imagine na ito na. Sao na lang. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kaya na mga Diyos noon, nga mga bana. Pagpaka na ito kay Father's Day, raba. Salamat, Lord. Salamat, gid kaya. Happy Father's Day. Hallelujah. Muna siya ang duha ka, actually, daghan kay mga ison, pero tay sa alas 11 na raba. Atong pa ning kamutan dali tamaman. So muna ang duha ka rule of a godly husband that he should love his wife no matter who she is, no matter what the cost. And the second is he should nurture and admonish his wife with the word of God. And he should be an example. Katulo. He should be an example in applying what the Lord has said in His Word. Example siya, kay may ganun yung asawa nga, may ka, magwali na, di man makita sa kinabuhi, agoy, yun. Ipakita ang ihemplo, yun. Magwali kag faith. Ang pagtuo mo ni, magwali kag submission, dili makita ang faith sa imo. Mayon din ang asawa nga, unsa ba, kadugay na ba natong nangalagan sa Ginoo ang pagtuo nga gaiwali nimo, dili magigaya na ako gakakita gyud sa imong kinabuhi. Faith. Di ba? Submission. Basta lisura gyud kay maison, dili na ako ma-imagine akong kinabuhi kung pananglitan ang akong bana. Grabe gyud. Nakaya niya. So therefore, makaya po na ako kay we are serving the same powerful God. Kaya na po kay kaya niya. No? Busy sa opisina, diretso sa kuwan, diretso sa Bible study. Everyday na, Monday to Friday na siya. Saturday, Sunday ra ang church. Pero Monday to Friday, maison Bible study. Ika na opisina, diretso na. Hallelujah. So, karon ato ta sa kaning role of a father. Wala to sa role of a godly husband, role of a godly father. Timan ninyo nga igsoon, wala gyoy ma-produce nga godly husband o godly father kundi magsugod sa godly man. Oh man of God. No? Yagid magsugod mga igsoon. So, the number one rule of a godly father, tanaw na ito una sa Ephesians, kung unsay sulti sa Ephesians. Ephesians chapter 5, gihapon. Ingon diri sa Ephesians chapter 5, chapter 6 di ay. Chapter 6 di ay, Pastor Dennis. Si Pastor Dennis ay pasanginlan. Chapter 6 di ay, chapter 5, Chapter 6, ingon diri. Di lang nato kung ano na ang 1 and 2. Kay role naman na sa children. Sa 4. And you, Father, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. Meaning, it is the role of a father to train his children and admonish their children with the word of God. Ingon sa 6 gyapon Deuteronomy. No? So role na gyud na sa papa. Dili na role sa asawa o role na sa papa. Bantay mo mga papa. Kaya mga papa gikarin dani mga igo. Deuteronomy, kato ganina Ephesians chapter 6, kani Deuteronomy chapter 6 gyapon. Tanan na to unsay role sa mga papa. No?
Ingon din kung atong tanaw sa verse 1 to 9, kung atong basahon, paspasan natong maison. Now this is the commandment, and these are the statutes and judgments which the Lord your God has commanded to teach you, that you may observe them in the land which you are cruising over to possess, that you may fear the Lord your God, to keep all his statutes and his commandments which I command you, you and your son and your grandson, all the days of your life, and that your days may be prolonged. Take note, mga igsoon, the commandments, the statutes, and the judgment, and the fear of the Lord is one. Speaks about the word of God. It speaks about what the Lord has said in his words. When we speak about commandments, statutes, judgments, and the fear of the Lord, speaks about the word of God. Dinhi, ingon diri sa verse 3, therefore hear, O Israel, and be careful to observe it. No? Tanaw na to, my son. Una sa tanan, before he can train his children and admonish his children with the word of God, siya sa una nagakinabuhi. Siya una ang nagkinabuhi sa unsay sulti sa Diyos. Diha gyud magsugod sa iya kay magtingala man ang iyang mga anak nganha kaniya. Kung kinsa ni si Papa, mausab ni dapat kami maliwat kang Papa. In the same way nga si Papa niliwat sa iyang Ginoong gialagaran, kami sab dapat muliwat sad mi kang Papa. So admonish, observe it, that it may be well with you, and that you may multiply greatly, as the Lord God of your fathers has promised you, in a land flowing with milk and honey. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. And these words which I command you today shall be in your heart. Asa tungtuang, asa verse 2 di ay, gusto na ko ikuha ni siya maison. Ingon din that you may fear the Lord your God, to keep all statutes and his commandments which I command you, you and your son and your grandson, all the days of your life, and that your days may be prolonged. Nakita na to mga igsoon nga dunay promise sa mga kabataan nga kung mutahod sila sa ilang ginikanan, mo-prolong ang ilang kinabuhi, tagaan sila ni Lord og taas nga kinabuhi. In the same way, kung giinana ni Lord pagsulti ang mga anak, kumusabit sila na sila long life or prolonged life, maupod ang mga bahana. No? Iyon diri sa verse 2, and that your days may be prolonged. Dili ang mga kabataan ra ang maprolong ang kinabuhi, kundi bisan na ang mga papa. Sa dihang i-observe nila, i-apply nila ang pulong sa Diyos sa ilang kinabuhi. They cannot be a good father, a godly father, kung sila mismo dili godly husband. So dapat kung godly husband sila, nagkinabuhi sila sa pulong sa Diyos, kung unsay sulti sa Diyos sa ilang kinabuhi. And this commandment, the statutes, the judgment, the fear of the Lord shall you observe, that it may be well with you, and that you may multiply. Tanawa ra gud mga ison, i-apply. Unsay ingon ni Joshua chapter 1 verse 8, i-apply ang pulong sa Diyos. Gusto ka mo asinso? Gusto ka nga mo asinso o nya malampuson sa kinabuhi? Bana, then observe the word of the Lord. Muna ingon ni Joshua chapter 1 verse 8. So tanaw, makita nato diri mga igsoon nga dapat yun kinabuhion sa una sa tanan nga magkinabuhi sa pulong sa Dios, Papa. Papa, kay dili lisod mamahimong godly father as long as the Papa is observing what the Lord has said in His Word. Importante kaayo ang mga papa. Kay mo ni ingon ni Joshua, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night. No? That you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous. Walay kuan mga igsoon. Si tawag ani, walay automatic. No? Kinahanglan nga maagi kita sa proseso sa
pulong sa Dios kay ay haragid ta mamahimong prosperous and have a good success. Meaning, success and prosperity will come. Will only come when the husband and the father observe the law of God, observe the Word of God, or apply the Word of God. Kay, may igsuon, mao gani mga igsuon nga, kinahanglan gyud nga naluwas gyud sa daan, luwas Kristohano ng Papa, no? Ay makasunod ang anak sa unsay sulti sa Papa. So balik ta sa Deuteronomy chapter 6. Ingon dinhi, you shall love the Lord your God with all your heart. Ang unang gisultihan ani, mana, Papa, godly husband, which is supposed to be a godly husband and a godly father. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. And these words which I command you today shall be in your heart. Store gyud sa kasing-kasing. Pundo. Diha, tipigi gyud. Kay mo na'y muusab sa imong kinabuhi o muusab sa dagan sa imong kinabuhi o muusab sa dagan sa imong panghunahuna. Ang pulong ragid sa Diyos. Then, ang mahitabo, ay haday nimo ni matudlo sa imong mga anak. Sa 7, tanawa. You shall teach them diligently to your children and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. You shall bind them as a sign on your hand and shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorpost of your house and on your gates. Unsa nga pulong specific word of God ang kinahanglan mo puno sa imong kasing-kasing. Love, gi-confirm ni Ginoong Hesus sa Mark o sa Matthew. Love your God with all your strength, with all your might, and with all your soul. That is the specific word of God nga imong itudlo sa imong mga anak. Amo na'y sulti ni Lord. Ingon siya, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And these words which I command you today shall be in your heart. And you shall teach them diligently to your children. Itudlo dayon ni sa mga bata. Sa unsa nga paagi. Meaning, pag-ingon din nga, you have to teach these your children diligently. Ingon diri nga, and shall talk of them. Yan siya. Og inyo imo ning hisgutan ngadto kanila. Itudlo kini og hisguti kini ngadto kanila in all opportunity, in all ways. Sa tanan nga pamamaagi, sa tanan nga opportunity, isulti kini og hisguti kini. Teach them and talk to them. No, talk of them to them. Hisguti kining ni ang mga makabalauran ngadto kanila. No? So mo ni, teach your children. Talk to them the word of God. This is our role. Mga papa, role nato ni. Hisgutan itudlo, hisguti kanunay ang pulong sa Ginoo. Unya, ang paghisgot ra ba maison dili lang every Sunday. Dili lang every Sunday. Ingon dito ni Joshua, day and night. Day and night. Actually, gi-confirm lang kayo. Mas nauna man yung Deuteronomy. Gi-confirm lang ni Joshua sa Joshua 1:8. Pero sa Deuteronomy, ingon din when you sit, shall talk of them, when you sit in your house, when you walk by the, naipagka-opposite mo, sa dihang when you sit down and when you walk up. Sa diyang manglingkod mo, ba't pasabot mo yung ison sa panahon nga kamo nagkaiusa sa pagkaon, while before mo magsugod kaon, hisguti ang pulong sa Diyos. When you sit, sa panahon nga manglakaw mo, and shall talk of them, when you sit in your house, when you walk by the way, sa diyang maglakaw mo dalan, naguyog mo glakaw, naguyog mo angkas motor, naguyog mo, sabi atang sakinan sa dalan, nagkuyog mo og lakaw, nagkipit mo. Hisguti daw ang pulong sa Ginoo. Hisgut gyud kanunay. When you sit down, meaning in your house, kung maglingkod mo, ahaba mo maglingkod, sala ba o kananan ba, hisgutan ang pulong sa Diyos. Hisgutan, itudlo. Agoy, role, grabe, bugat ang role sa banal lagi di ay no? When you sit down, when you walk by the way. When you lie down, before matulog,
Mao din niya. Nga kinanglan agi devotional before matulog di ay ang papa ug mga anak sa balay. Pero di na ako mainumduman maigsuon. Dili man magampanan sa papa, sa bana. Di ang asawa ang lagi mo. Uya karon ang mga silingan na bless. Kay, unsa ka na sila, dili na lang ka na sila pangatulog. Kay, kami, ang masilingan, makadungog man nga devotional ga, dahig sa Ginoo, guys, sa pulong sa Ginoo. Yun nga, unsa ka na sila, dili ka pangatulog. Kay kagabi, nadungga na mo nga, grabing, nangagkanta, nangagawit, nangagdahig na sila diha. Unya, pag matapod sa kadlawon, nadunggan gihapon ako nga na nag-awit, na nagdaig, unya na naghiskot sa pulong sa Ginoo. Basen ka na sila, dili na sila ga pangatulog, no? Dili, ga pangatulog. Pero first things first. Nagitawag bitaw nga principle nga first things first. Before matulog, dayon pagmata. Mo ni siya amot pasabot ani mga ison when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. O, din na klaro na gyud mga ison. When you lie down, meaning before mga tulog. O, nanglingkod ta sa lamisa, nangaunta, or naglingkod ta sa... Pero lahi na ron mga isuon. Murag gadumot ang mga anak o mga banag asawa, waiting ganay, naglumba og dungo sa cellphone. Pagtingog pud po, para man mong nagdumot. Unya, pag mangaon pud, mura lang gyapon nagdumot kay gitapad lang gyapon, hilom kayo. Walay makita nga nagdungan og pre. Hilom kayo, kamulong kaon, tanaw sa kwan, tapad cellphone, lumba dungo gyapon. Usa ni nangagdumot ning pamilyahan eh. Wa may tinggan na eh. Tungod sa cellphone. Di, naglumba na lang dayon og tulog. Naglumba ng bata, naglumba. Wala na time nga. Kanang, kuan ba nak ha? Pag ampo baya kung tuwa ka sa school, kay total, nagsaad man si Lord nga. Wala na yung mga inanay-nana. Kasi sa before mga tulog, mag-pray sa daig sa tas Ginoo. Wala na yung mga inanay-nana. Karon tungkol sa mga gadgets. That's why, no wonder nga ang admonition through the Word of God, dili na ito kahimo sa itong, wala dili ta matingala. Ay, unsa man niya itong mga anak, nandagko, di nga, wala kay batasan, ha? Wala man na admonish. Wala man na train. Wala na tudlo eh. Wala na sulti eh. Sa pulong sa Diyos. Medyo sakit yun ni Lord. Hallelujah. So, yan ani, di ay ni mga igso ng pulong sa Ginoo, di ay pinaka-importante, gyud kayo. Munta na sita, ngano importante? Importante, kay ngano? There's power in the Word of God. Di man mo magamit, ikaw, Papa, ay, bisan pagkusgan ka, dako kagkumo nga, Papa. If there's no Word of God in it, while nurturing, say, dako kay kagtingog, di na madala sa iyong anak. Dakong tingog ka, pusgan ka, dako kag kumo. Bantay lagi kang anak ka. Di na madagin anak. Pulong ragid sa Diyos. Pulong ragid sa Diyos. Salig sa Ginoo. Diba? Tanang mga ginikanan, pag muraganing medyo mapariwara ang mga anak, aman sila gasalig sa ilang kaugaling ko takos, mga mama, suhul-sula na lang kwarta para magbinuutan, di na madala mga isuon. Luhod, hilak, Natagson sa pagtuo, grabe. Luhod, hilak for God to intervene. Alagad. Ikaw, ragid Lord, ang makakayaan ni akong anak. Di na ako ni kaya, Lord. Sometimes, may kumaigsoon sa unang panahon, may ko, Lord, tabangin mi. Dili na namo kaya ang pag-nurture sa mga anak namo. Nga mga lagad. Niabot sa point, maigsoon, kay madomingo, mag-basketball maning akong duwa ka litaw, si Aaron James, si Kwan, magbasketball, kamulong wali lang, Papa. Pag-abot sa panahon, ana sila. Dali, istorya ta. Doon lang doon ka bata. Nakahibalo mo, nga nagsalig tas Ginoo. Ang Ginoo nagpanalangin nato. Munang pakakaon kita. Nagpanalangin si Lord. Pero sa inyong nga ipakita nga, di mo gasimba, kay gadula ka mo sa basketball, but ba pasabot ana ang kaya na ninyo at timanon yung kaugalingon pakanon ang inyong mga kaugalingon at timanon yung kaugalingon kadi man mo musimbas Ginoo ang akong gilagaran nan kung permanente na ninyo buhaton nga dili mo musimba kay tuwa mo basketball mas may siguro nga karon pa lang daan magbulag-bulag lang kita anaron ko kaugalingon
nga dili ta mo makitaan, kay anong pag-abot sa panahon, nga kung ako tuas langit, nung kamuto sa impyerno, dili ako sakitan. Kay karon pa lang gianad ko na akong galingon nga dili na ta magkitaay. Unsa man? How mo ris balay? Kaya naman kanyo, ariglaw niyo kaugalingon. Oy, ada to ka sharp ka ilang papa. Hawa mo diri puyo. Kaya na ninyo pa kanon yung kaugalingon. Hawa mo diri. Sunod Domingo, Uy, kay mga bata, lingkod, minaw suwali sa ilang papa. Ay, nanara, ultimatum. I-ultimatum sa ilang papa. Di kakakuan. Kaya nga, una sa tanan, tanaragod, mo na yung mga papa, una sa tanan, admonish your children with the word of God. Pag dili, musimang gani, tagahay ultimatum. Tagahay ultimatum. Siya good kay kumaigsoon. Inan niya ang doan niya ka anak. Na ako naminaw. Hawat res balay. Hawat res balay. Kaya kanang inyong pagpakita nga di mo kalagad sa Ginoo nga akong gilagaran. Anak, mga sharp kayo. Nangalagad ko sa Ginoo. Dahil kung unsa ning atong gi-enjoy nga panalangin, karong gikan is Ginoo, tuod kay nangalagad ko sa Ginoo. Pero kung kamo dili mangalagad sa Ginoo, grabe sharp kay mga ispan. Ginsulto ninyo ang Ginoo ang akong gilagaran. Sharp to mo istorya lagi mga isun. Kay kung dili inanaon mga isun, di gid ka mata. Di gid ka mata. So kada to. Wala, ang mga bata lingkod, minaw sa bali. Dili po sila kaingon nga, di man ako makita sing kinabuhi. Di sila kaingon sa ilang baba. Grabe nga sakripisyo, trabaho, Bible study. Wala. Yung nga, ang mga members na minaw sa wali, kaya kamutuan ito, nagbasketball na. Naka-insulto mo sa Ginoo nga akong gilagaran. Sharp kayo mga isaw. So, ang rule sa bana di ay, manat sa rule sa bana? Manano, sa rule na ta sa papa. No? Ang rule di ay sa papa is to protect and provide. Kinahanglan i-provide sa mga papa ang panginahanglan sa mga anak. Motoy primero, ay kaduhan na din eh. Primero is to train their children with and admonish the children through the word of God. Pulong sa Ginoo. Then the second is protect, provide, and guide. Proteksyonan ang mga anak, unya i-provide ang panginahanglan sa mga anak. Unya, giyahan gayud. Muna itong tuwa. Pagmata, before matulog, pagmata, istorya sa pulong sa Ginoo. Then paglakaw, istorya sa pulong sa Ginoo. Dili gid siya undangon mga igsoon kay ngano, mao gisulti diri. Wala gid tay mahimo di gid na madala sa pagka binuutan. Dili gid pulong ra gid sa Ginoo ang makatabang, no? Kay when the word of God is power. When the word of God works sa ilang kinabuhi, then mamulda o mamatuto gid sila ginamit ang pulong sa Ginoo. And then the third is ingon diri you shall bind them as a sign on your hand, that they shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorpost of your house and on your gates. So, actually, kung imo na i-simplify my igsoon, be an example to them in applying the word of God. Be an example to them. So, protects and provides and protects and guide. Train them and admonish them with the word of God. And then, be an example. Be an example. Kaya moingon lagi sila nga, si Papa may lang may istorya. Dunay amahan nga, gina niya iyang anak nga, ayaw pag-inom, ayaw pag-hubog-hubog. Pero siya gainom. Siya pala hubog. So, dili siya authoritative nga mobadlong sa iyang anak. Kay, gitubag siya sa iyang anak, ikaw manggani pa, sa pinday ka pirmi, gikan sa opisina, ulaw kaayo. Kailan ang mga tao diha nga papa ka na mo niya. Sa madrugar, di ba, like father, like son, gitubag siyang anak, nakahilom siya. So, we are not authoritative nga mobadlong sa atong mga anak kung wala nato gikinabuhi. Para gud ana mo igsuon nga
para karon kay naa naman kita sa age of gadgets, no? Kasaba nato tong mga anak nga mag-cellphone. Sigra kag cellphone. Unsa man sa kay nakita man sa imo nga sigra kag cellphone. Diba? Dahil mga panahon nga, ma, pasamok ba? Nay cellphone. Kaya aron ka dili ma-disturbo, aron dili ka ma-disturb sa imong cellphone, sa imong gadgets. Mag-enjoy ka while you are scrolling with the gadgets. Nakakabalon sa ituyo sa bata, gutom, kaon, gutom na, biraw-biraw na gon. Kasamok ba? Tagaan day ni mong cellphone. Ikaw ra day gihapon nagtudlo sa imong anak nga mag-cellphone. Where started? Asa nagsugod? Ikaw ra gihapon nagsugod. No, nakaron nahok na sa gadgets, nahok na sa cellphone. Isa may blimon, ikaw ra gihapon. Ikaw nagtudlo, ano man, di ka pa disturbo, tagaan ni mong cellphone, aron dili ka ma-disturbo, o karon nawong nag-cellphone. Aside ka ikaw nagsugod, nagpakita pagigag example, si mama sige cellphone. O di siya sa mag-cellphone siya, balag, way kaunay. No? Balag, gutom. Basta na cellphone, busog na ka. Be an example. Be an example to your children. Be an example. Mayon ka sa imong mga anak, ayaw pag late sa simbahan. Ikaw late sa simbahan. Tudluan mong mga anak how to manage the time, pero ikaw do not know how to manage your time. Diba? Atong kung banal, pag yung alas 7, 1 hour before alas 7, nagsugod na. Nag-atang na. Pag alas 7 talakaw, alas 6 pa Nagsige nagpanawag kang James, kay si James ba driver sa una, dito pa sa Kugon. Pungunday mo nga, si Papa, sayo pa kayo, alas 6 pa man. Ang iyang relo, sagdi, advance mo kung yung relo 1 hour. Pero inaana siya ka-diligent sa iyang time. Dili niya gusto malate sa simbahan. Kita. Makikita mo yun nga, kailangan na kayo, pag-delete. Apa, ikaw mo kailangan food. Ikaw kay late food. Dili gid mo ison. Grabe ang legacy nga. Kada bitong, dili na ko malimtan nga nagamit karon sa klase sa pagpangalagad, klase sa pagpamuhat sa buluhaton. To God be the glory. Ana na siya mga ison. Amen. So, maura na siya. Hinaot nga natin nakutlo karon to train and admonish. Pisab ning atong mga media diri kay quick kay comprehension. Nga usay malimot ko pero sila dili malimot. Praise God. Salamat kay sa mga gasa. Pagpaka na itong mga media. Hallelujah. Actually, it just allow the Lord to just flow no sa kung sala ipadayag ni Lord. Kaya actually ganina pag yun ni padalo Lord Father's Day karon no sa man ni Lord. Kay actually ko nga dapat nangandam ko dapat kuan bitaw gid na ako para maigo gid mga papa bitaw wala na wala man dili gid gusulod pero ganina diha ipa-pray lang ko ni Lord gikuha while ga worship gikuha na ako ang Bible iabrihan ako ang Bible gilid ko ni Lord sa Ezekiel dito gyud nagsugod sa Ezekiel mga ison chapter 22 verse 30 Lord inani di ay gapangita day kag mga papa ngayon ani, para mahimong godly husband o godly father. Gilid lang dahil ko ni Lord sa Deuteronomy o sa Ephesians na may isuon. Pero kung wala po ding mga panagaan ni Lord o wisdom, no? Talent, mga inani. Lisod po siguro kung may isuon. Thank you, Lord. Salamat kay Lord aning mga kaigsuunan. Amen. Gangin ako tanan, manindog. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Thank you, good kay Lord. Salamat sa imong presensya, Lord. Ngayon our weaknesses, Lord. There and then, Lord, our strength made perfect. Inside ka, Lord, sa pagsulay kaganina Ginoo nga nahitabo ka na ako, Lord, physically, oh God. Side ka to Lord. Dapat salamat nga gi-enable ko nimo, Lord. Salamat og salamat kaayo, Lord. Nga sa dihang gi-enable ko nimo,